exclusively, it is now yung ano na, yung Libacao and Tapas area. Because doon pa nararamdaman, doon pa may sightings. But we are still also monitoring in coordination with the PNP, in collaboration with them, nga kasi transfer kasi nomadic na yan ngayon. Pag remnants na lang and then dispersed pa sila, kung diin-diin lang na. So ang concerns talaga is, the challenge really is the tri-boundaries. Kung may ano like Manikan, Libacao at saka yung Tapas, kasi the last two encounters of 12 IB doon nangyari. So sabi natin, parang nomadic na yan, roaming, kung saan makakita ng sanctuary nga medyo layo-layo na hindi sila ma-monitor, o di doon sila mag-stay. But downtrend, and we want to keep it that way until we really conclude the red area challenge as we transition to the white area challenge naman. Kasi ano yan, complementary yung dalawa. Like Cebu is considered as the second national urban center next to Manila. So yung mga sectoral front organizations from the youth, labor, women, mga ganyang klase, ayan, malakas pa. So eto na, because kaya lang malakas ang loob ng mga white area, ay may harap pa nga red area nga backup nila. O hindi ko magpati sa amon, ang NPA ang mga sunog sa inyo, mga truck at mga contractors. Ganun talaga. So ngayon, kaya nasa downtrend na sila, so threatened na rin yung white area. Kaya lumalakas ang kanilang political naman na advocacies para maibalik nila yung dati nilang status specific to Congress and Senate. Thank you, Sir Longson.